Hi friends! So, kakain na muna ako ng pananghalian pero late na. Kasi wala talaga akong gana kumain. Pero, ayun, kailangan kumain. 2 o'clock na. Kanina pa ako gising talaga. Pero ngayon lang ako nag-start mag-vlog. And ito yung pagkain ko ngayon. Ayan. Merong sinigang na buto-buto. Ayan o. Pero ayan, may laman naman siya. Ayoko ng yung gusto ko lang yung sinisip-sip-sip yung buto saka yung parang may mga ayun yung masarap yung parang may mga lipid-lipid na ganyan. Malambot yan. And sabaw ng sinigang tapos yung binili ko kagabi na chicken. Yun. Kain na muna. Okay, so, wala akong plano ngayong araw na to, pero pag nandito talaga ako sa Pasita, dahil nga malapit yung family ko, mga kamag-anak ko, nagkakaroon ako ng plano. So, dapat sana mag-i-stay ako dito, tapos tatapusin ko yung vlog, and then mag-upload, tapos kapag sinipag-sipag, tatapusin to, pero hindi pa rin matapos-tapos tong kwarto na to. Dahil pa rin box. And sa totoo lang, talagang, hirap pa rin ako talagang kumilos. Yung kumain nga, saka magluto, hirap pa rin ako eh. Pero, kailangan lang talagang gumalaw. So, yun. Naulan pala ngayon. Ayan. Kapag ka naulan dati, alam nyo ba, saya-saya ko kasi, syempre, malamig. Dito sa Pilipinas, mainit. Pag naulan, malamig. Pero ngayon, kapag ka naulan, hindi na ako masyado masaya. Siguro ngayon lang to. Siguro kasi mag-isa lang ako dito sa bahay, kaya parang feeling ko lalo akong alone kapag ka naulan. Pero favorite ko yung ulan dati dahil nga malamig. Paborito ko kasi malamig na panahon. So ayun nga, kaya ako binuksan tong camera kasi wala nga akong plano ngayon, pero nag-message si Karen na kita kami sa Pasita kasi laging nakatambay si Karen sa Pasita actually. Pagkatapos niya sunduin si Lexi sa school, dumediretso na sila ni La Jobit doon. Yun, tambay-tambay lang sila doon. Tamang kwentuhan lang, ganyan. Pagkatapos ng busy day. Tapos niyaya din ako ni Tita Emma na sa Ambos yata, malapit sa Southwoods Mall. Yun, pipili na lang ako ng Pipili na lang talaga ako. Pag nandito talaga ako, malapit sa mga kamag-anak ko, saka sa family ko, kahit wala akong plano, nagkakaroon ako ng plano. Tapos minsan naman, pag Saturday, Sunday naman yan, naman sila Tita Glo, sila Abeng, gaaya na yan, Simba, or kaya Tagaytay. Basta kung ano yung matripan nila kasi, ayun, malapit na nga lang ako. Kaya, pag wala akong plano, nagkakaroon talaga ako ng plano dito. Yun naman ang na-miss ko. Kasi pagka nandito ako, malapit ako sa mga kamag-anak ko,
ano lang nila ako, talagang hinihila lang. Minsan nga, noon, nung estudyante pa ako, lasing pa ako. Hindi ako laging umiinom yung parang, alam niyo yung, walang ligo, tapos, wala talaga sa sarili, tapos, yung mga kamag-anak ko, mga pinsan ko, hihilahin ako, tara, punta tayo sa Tagaytay, o sige, punta tayo, mga ganon. Kaya, yun ang na-miss ko dito, kasi lagi akong, may ganap. Saka, ang isa pa sa na-miss ko dito, ang dami kong mapagbibilan. As in, paglabas ko lang dyan, maglalakad lang ako, hindi ko na kailangan mamasahe, marami akong mapagbibilan ng mga pagkain, yun, number 1, yung mga pagkain. Tapos, mga street food, tapos, mga talipapa, ganyan. Yun. Kaya, masaya din naman ako kahit papano dahil malapit ako sa lahat dito. Ayan, may share pala ako, kaya ako binuksan tong camera. Buti na lang naalala ko kasi dami ko na na-chika. Ayun, may share ako. Marami kasi sa akin nagtatanong dati, ba't hindi na ako masyado napunta kila mami pati kila papa nung nandun ako kila Daddy May. Actually, hindi naman kami nag-away, pero medyo anong tawag dun sa sa word na yun? Ayun. So, na-disappoint ako nung panahon na naalala ninyo, pinaayos si Karen yung second floor. Tapos, nawala ng gallery sila papa. Ngayon, i-share ko na to kasi okay na kami. At na-solve na namin yung problem namin. At na-realize na namin yung mga mali namin. Kaya ngayon, i-share ko na. Dati, hindi ko sinishare kasi syempre, private matter, family problem. So, ngayon, at least may share ko kahit paano may lesson. At okay na kami. Hindi naman kami nag-away, pero at least, napag-usapan namin yung medyo sama ng loob ba tawag doon? Parang, hindi naman sama ng loob. Disappointment sa isa't isa. Ayun. Nung pinagawa nila Karen yung second floor sa bahay nila mami, na-disappoint ako kasi nawala yung gallery nila papa. Syempre, yung source of income nila, number 1 source of income nila, nawala. Ang dahilan naman nila, kasi malakas yung kita ni Jobit noon, sila na yung magsusupport kila mami pati kila papa sa lahat. And sa pagkain, ngayon, tapos alagaan na lang talaga nila mami pati nila papa yung anak nila Karen, saka tutulungan sila doon, ganon. Pero, hindi naman kasi stable, hindi naman stable, pero ano bang word? Anong tamang term? Hindi naman lagi yung life natin is lagi pataas. Minsan, mababa din. Pero, yung life naman nila Karen, okay naman ngayon ha, may business sila, ganyan. Pero, yung time na yun, talagang maganda talaga yung kita ni Joby. To the point na, yun, kaya niya support sila mami, pati sila papa. Pero nga, nawala yung work ni Joby, and then, pero ngayon may business na sila, kaya okay na ulit. Pero hindi na kagaya ng dati. Nawala yung work ni Jobit na yun, and then to the point na hindi na nila siguro ma-maintain kasi lagi silang lumalabas nun kain sa labas, ganyan, binibili yung mga talagang gusto nilang bilhin, na-spoil sila mami pati sila papa, and ako, hindi ko kaya yun kasi wala naman akong work, housewife ako. So, tuwing pupunta ako doon, hati kami ni Karen, hindi naman pwedeng si Karen lang yung gagastos. So, lagi yun, kapag pupunta ako doon, mapapagastos talaga, kakain sa labas, ganyan. So, sila mami, saka si papa, na-spoil. Yun. Ako naman, hindi ko kaya yun lagi akong gagastos na pupunta doon. So, para sa akin, kasi sakto lang yung, yung kinikita ni Daddy May para sa amin. So, hindi ko talaga kaya yung laging manlilibre sa labas na nakakain kami sa labas. Kasi 'di ba, dati naalala niyo yung nagsisimula pa lang ako sa vlog, masaya na kami maglalakad lang kami sa Shopwise nang walang bibilin o kaya ang gagawin lang na bibili kami ng 20 pesos para kasing meron dong stand na maliit na McDo, tapos merong nagbebenta sila ng Coke float or ice cream. Yun lang, doon sa Shopwise Pasita. Tapos maglalakad lang kami doon, wala kaming bibili, lang kami,
window shopping lang kami doon sa Shopwise para lang may makalabas lang sa may makitang tao. Tapos nakikita ninyo, nagkakaraoke si Papa doon sa Shopwise, mga ganun. Basta lagi sila doon. Kahit ano, basta meron lang makitang tao or makahalubilo tapos makalabas man lang. Yun yung naging parang pasyalan namin. Sabi nga yung Daddy may nung umpisa, ang weird daw namin. Kasi ano meron natin sa Shopwise? Sabi ko, syempre, mamamasyal sa Shopwise. Grocery yun. Na-weirduhan siya sa amin. Tapos nung ano na, nasanay naman na siya. Yun, doon lang kami talaga. And yung mga, ay mga subscriber ko nga, ang dami nakakita kila, pati kila Papa. Laging tinatanong si Mami kung naligo na daw ba siya. So, yun. Tapos minsan, naman, kontento na rin kami noon sa 7-Eleven, pupunta lang kami, tapos bibili lang ng drinks, tapos minsan mani, o kaya chichirya, tapos magkakentuhan na kami pagkatapos ng araw namin, kapag lahat kami free na. Ganun lang kami. Yun lang, 7-Eleven or Shopwise, yun ang trip namin, minsan palengke. Ganun. So, yun lang yung kaya kong i-maintain, and sila, nag-upgrade sila, and hindi ako makasabay. Kaya ko naman, pero hindi palagi. So, ayun, nabigla ako kasi hindi nila sa akin sinabi na ganun yung gagawin nila, na sinabi na lang nung pinagagawa na yung second floor, wala na talagang gallery. So, nagulat ako. Wala na, nandun na. Pero sa akin, nalungkot ako kasi, iba pa rin kapag merong pinagkakitaan sila, pati sila Papa, yung hindi na kailangan humingi kapag kailangan nila ng pera, yung mga ganun. Syempre, di ba? So, ayun, kahit naman nabibigay naman nila Karen yung pangailangan, kahit paano nila Pero yun nga, dumating sa point na hindi nawalan nawala yung work ni Jobit noon, and hindi na nila kaya masustain yung ganung lifestyle. Tapos, ayun nga, medyo na-spoiled sila Mami at sila Papa kay Karen, saka kay Jobit that time. Tapos, nung biglang nawala yung work ni Jobit na yun, hindi na, nabibigyan pa rin naman sila Papa, pero kailangan na nilang maghanap ng pagkakakitaan kasi hindi na kaya yung yung dati na binibigay nila Jobit. So, kailangan na nilang maghati sa ibang expenses doon. Which is, yun na naging problem. Kasi sabi ko sa kanila, wag nilang tatanggalin yung business. Bakit nila tinanggal yun? Yun yung pinagkakitaan. So, nag-struggle sila. And isa pa sa dahilan ko, pinarami nila ng pinarami yung aso. Kasi ako, iniisip ko kasi kapag bago ako mag-decide sa lahat ng gagawin ko, iniisip ko yung mga consequences. Yun, lagi akong kontra sa kanila, nagagalit sila, si Mami, lalo na si Mami sa akin, nagagalit kasi nga, kumukontra ako lagi sa aso, dahil lagi nga siyang bumibili. Lagi silang kumukuha ng aso. So ako, naisip ko kasi, paano yan kapag na-ospital? Paano yan yung pagkain nila? Paano ninyo ma-maintain yan lahat? So, nai-stress ako, isipin ko pa lang yung mga mangyayari. Which is parang hindi nila naisip yung mga ganung bagay. Siguro naisip nila, pero hindi nila talaga todo na pinag-isipan na maigi. So, yun, medyo nalayo ako sa kanila ng ilang taon. Pero napunta-punta pa rin naman ako. Hindi naman kami magkaaway. Medyo medyo nagkaroon lang ako ng konting disappointment. Pero yun nga, kami, unti-unti, nakapag-usap, nasabi yung mga problem sa isa't isa, and nalabas yung mga sama ng loob, and na-realize namin yung mga mali namin. And ngayon, ayan, hindi na kami palaging lumalabas ngayon. Na kami, simple na. Actually, ako simple, pero sila yun. Bumalik na sila sa yung dati, na simple na lang ulit. Which is, yun talaga yung yun talaga yung bagay sa amin, yung simple. Kung swertehin man kami sa buhay.
mas ano pa rin kami, mas bagay pa rin kami sa ano, sa simpleng ano lang, simpleng lifestyle. Hindi kami talaga yung parang bagay sa ano, sa magarbo. Yun yung na-miss ko sa kanila. Kaya ngayon na okay na ulit lahat at na-realize na namin yung mga kahit papano na ano namin, dapat namin gawin, saka yung samahan namin as a family. Ganun naman talaga kapag ka-family, 'di ba? Hindi naman perfect laging ano, laging hindi naman perfect, minsan meron din naman tayong ano, hindi pagkakaintindihan, pero at the end of the day, family is family at magkakaayos pa rin 'yan. Ayan, tamang ano lang, talagang tamang usapan lang. Alam niyo ba, ang dami, ang haba na naman ng ano, yung chika ko, hindi ko alam kung, sabihan niyo lang ako, friends, ako naboboard kayo sa mga chika ko kasi sa sobrang dami ng gusto kong i-chika sa inyo, inuunti-unti ko nga sa sobrang dami ng gusto kong i-share sa inyo na finally now na nasasabi ko na yung mga gusto kong ikwento sa inyo. Kasi 'di ba dati, di ako makapag-chika ng ganito kasi feeling ko parang kailangan ko laging ano, mag-ingat sa sasabihin. Pero ngayon na unti-unti kahit papaano na nire-resolve at nare-resolve yung mga problems, yung mga naging problems. Na-share ko na kahit papaano. Kaya nakachika na ako sa inyo ngayon. So, ayun, yun talaga yung goal ko na maunti-unti yung ano, maayos yung life ko, yung growth sa life, and yung sa family ko. Yan, kahit papaano, maunti-unti ko, and maunti-unti namin. So, yun, na-share ko sa inyo yung mga kahit papaano na inaayos at naayos na. O nga pala, umabot ng nasa ano, parang 40 yung aso ni mami nun, umabot. Talagang, hindi rin ako makapasok sa bahay nila, pati kila papa no, sa baba. Doon lang lagi sa taas kasi grabe. Naging hoarder talaga si mami na aso. Marami pa rin si maming aso ngayon. Pero kasi, kaya nagpagawa na ng kulungan para maihiwalay yung babae sa kalalaki. Ayoko sanang ng kulungan sa dogs kasi nga naawa ako. Pero mas nakakaawa kapag dumadami sila at hindi maasikaso nila pati nila papa masyado yung aso. Kaya sabi ko, gumawa ng malaking kulungan, as in, kung nakita naman ninyo, nakatakbo pa rin naman yung mga dogs. Saka nakapaglaro sila kasi sobrang laki. Halos yung sala, yung bahay nila mami, talagang sobrang laki rin ng nakuha na space ng kulungan dahil sobrang laki. Pinaghiwalay na yung mga babae sa kalalaki. Tapos yung iba, napamigay na sa mga kapitbahay namin na kayang alagaan yung dogs. And pasensya na pala sa mga sa mga subscriber or nanonood sa akin na nagme-message. Hindi ko na-replyan kasi may mga pinagdadaanan ako. Ayun, may mga nag-message sa akin na kung gusto nila adapt yung dog ni mami. So, ang problema naman, talagang pina-adapt na ni mami yung ibang aso niya. Nabawasan na, pero marami pa rin. Kasi, binabalik kay mami. Ang naging problem, nagiging malungkot yung mga dogs. Kasi, hindi na sila, malaki na sila Kumbaga, napamahal na kila mami na sanay na doon sa magkakasama yung mga aso. So, ang nangyayari, binabalik kay mami, tapos, hindi na kumakain kasi kapag pinamigay. So, nangangayayat. Kaya, ang ending, bumabalik pa rin kay mami yung aso. So, ayun, kahit gusto ni mami ipamigay yung dog, nade-depress yung mga dogs ni mami, ang ending, bumabalik sa kanya. So, kaya hindi ko ma-replyan yung hindi ako maka-oo kasi baka ganun ang ending. Ang ginagawa kasi namin, pinapamigay namin sa mga malapit sa amin para kahit papano makita pa rin namin, masubaybayan namin kung okay yung pag-aalaga sa dogs, kahit papano nabibisita ni mami kasi syempre napamahal na sa kanya yung dogs. Kaya hangga't maaari yung mga pinagbibigyan namin, yung mga malalapit lang sa bahay nila mami para nabibisita pa rin nila sa nakakamusta. So, yun yung isa sa napag-usapan din namin na napag-agrihan namin na bawasan yung dogs ni mami kahit papano kasi kahit ayaw ko kasi alam ko naman dahil ang family na rin, family yung dog. Pero in the long run, sinabihan ko sila in the long run, kung isipin nila
yung paano yan kapag tumanda na or paano kapag nagkasakit, kaya ba nilang i-maintain or kaya ba nilang ipa-vet. Saka sa pagkain, syempre, 'di ba? Ang mahal ng ng pagkain, tao pa nga lang ang hirap na pakain yung ganung pakaraming dog. So, yun. Medyo nabawasan naman and pero marami pa rin talaga. Kasi nga bumabalik. Pero at least na-realize na yung mga pagkakamali at yung mga dapat na na matutunan. Pa! Hold your Okay. dalakang tubig. Wow, titang-kita. Wala kaya. Kailangan hydrate. Bakla! Anika, yan. O, si Jamie. Kasama ko si Ate Isel. Hello! Saan ba tayo? Sinundo nila ako eh. Kahit saan. lang. Kung saan mapunta. Init eh. Oo nga, sarap nga eh. Nakaano ko ng hangin. Nandun lang ako sa kwarto. Tapos nakatunga nga doon sa doon sa terrace habang may tumutulo na ulan. Ibo ba? Patagtag ka. Mga araw para si Dennis Trillo. Di, maganda yung area yun kasi kakaulan lang, malinis. Ako mo lang dito kanina? Oo, wala. Barbecue na lang kami. Umuwi si Tristan, hinahanap ka din eh. Dito? Ano bibilin mo, bakla? Wala nga yun ang post. Kung kailan palis na. Ay, gusto ko nito. Magkano po dito, yung ang tawag dito? 20 po sa isa. Isaw ng baboy. Careful, Jamie ha. Careful. Ang daming mga tindahan. Ang daming tindahan dito sa labas ng village. Yeah. Hindi lang siya lumalabas guys. Hindi na ako lumalabas. Yan. Oh, diba? May banana queue. Lola Bells. May mga tour guide ako dito eh. Mga batang OG ng Pasita. OJ din naman ako, nakalimot na lang. Naiba ka lang ng lugar. Ayan, ang dami na dito. Ay, bawat bahay meron eh, no? May ukay. Oh, may ukay pa. Ayan. Ito piling yelo. Oh, ito loto. Nasaan loto? Ayan, masarap din yung ice cream, Dan Eric. Dito? Ito yung loto. Ayan, lotohan. Kumangin ka kaya. Para lahat ng bahay meron ng business dito ah. So, dito kayo bibili tubig. Okay ba? Okay. Ito mapapilitan ko kasi dun eh. Na-try nyo na dito? Hindi pa. Balikan ko na yung order ko. Barbecue. Kakainin niya po. Dito na lang po yung sa akin. Pa? Yung eto po. Tenga. Tapos, naka-record na ba to? Oo. Di marunong. Sa tenga. Magkano na ito barbecue yung ate? 40 po. Po? Hindi, 40 years na? Ay, ganun. Magkano ang barbecue? Okay. 20. Ano lang? Parang kailan lang. Sarap pa. 20 years na to, te? No, more 80. Sarap dyan. 20 years. Seryoso yun ah. Na-discover ko lang sila ate bala nung may coffee gram dyan sa 13. No, may coffee gram dyan. Ah, okay. Doon ko lang sila na-discover. May ikot-ikot kayo dito. Mga regular guest ko pa yung nagturo sa akin. Ha? Mga regular guest ko pa yung nagsabi. Ah, okay, tinuro. Ito. Meron ka naman dito. Careful, Jamie. It's hot. Paano stop to, friend? Yun din, dun din. Dito. Dito din. Bye-bye! Bye-bye! Ingat, thank you ah! Bye-bye! Ingat, thank you! Nakaligo rin. Ano pala, nag-ice ako dito sa room. Nabawasan na ng konti yung back. Ayun na.
'Di ba merong boxes dito. Pero nilipat ko lang naman dito, pero nabawasan ng dalawang malaking box, kaya ito na yung ano. Ganyan na siya. Ito na lang yung natitirang box. And wala na rin yung box dito. So, medyo may kalat pa. Hindi ko pa naayos yung ano. Wala pa kasi ako masyadong mga lalagyan dito. Yung parang mga side table, ganyan. So, yun yung next ko. Pero ayusin ko muna lahat ng kalat bago ko magdagdag ng gamit dito. And tingnan nyo ang kalat dito. Ang kalat. So, ayun. And, di ba dapat sabi ko sa inyo, lalabas ako ngayon. Kasama ko sila Karen, si Mami, pati sila Papa. Ano lang, chill lang sa bahay nila, Mami. Food trip, ganun. Kaso hindi natuloy kasi nag-message si Karen na naulan. Baka magkasakit yung mga bata. At saka nag-basketball din si Jobit. Wala maghahatid sundo. So, akala ko hindi na ako lalabas kaya hindi ako naligo. Tapos mga 30 minutes tapos nung nag-message si Karen, dumating si Anika saka si Ate Hazel. Tinala yung yung cream cheese na gawa ni Anika. Thank you Anika. Thank you din Ate Hazel. Ayun, pumunta sila dito. And then sabi ko, tinanong ko, saan kayo punta? Tapos sabi niya, wala, ikot-ikot lang. Sabi ko, sama ako. Kasi para naman makalabas, diba, kahit papano. So yun, nag-ikot-ikot kami, ganyan. Tapos yun, yung food trip lang kanina sa barbecuehan. Yun, nag-ikot-ikot kami sa buong Pasita dito. Tawa nga sila ng tawa kasi sabi ko, uy, meron na pala dito nito, uy, meron. Tawa sila ng tawa. Sabi, ano ka ba? Tagal-tagal na. Hindi ka pa lumalabas. Hindi talaga. Ngayon na lang ulit ako nakakalabas talaga ulit. So, ayun. Thank you so much, Anika and Ate Hazel for today. And, yun, good night na muna sa inyo. Sana kahit paano nag-enjoy kayo sa vlog ko. Bye!